Magdamag na hindi dinalaw ng antok si Mabel. Sinubukan niya makatulog ngunit hindi niya magawa. Hindi niya maalis sa isip si Navi hanggang sa pagbukang liwayway ay naalala niyang naging pag-uusap nila kagabi. Ngayon ang unang araw niya sa trabaho at posibleng ngayon din niya masasaksihan ng hagupit ng isang Navi Reinhardt. Sinikap ni Mabel na bumangon kahit bahagya siyang nakakaramdam ng pagkahilo. Wala sa sariling napangiti si Mabel nang mapansin niyang kanyang anak na payapa pa rin natutulog sa kalahating parte ng higaan. Inayos niya ang kumot nito at sandaling pinagmasdan ang maamong mukha ng bata bago siya nakarinig ng magkakasunod na katok mula sa pinto. "Andyan na!" aniya at nagmamadaling binuksan ang pinto. "Oh Jazz, ikaw pala yan. Good morning," bati niya. Agad napansin ni Mabel ang tray na dala ng kaibigan. Naglalaman yun ng isang supot ng tinapay at igisang tasa na may lamang chocolate drink. "Magandang umaga rin sa'yo. O heto, dinalhan ko kay ni Paris ng almusal." Alok ni Jazz na hindi niya nagawang tanggihan. "Naku, hindi ka na sana nag-abala. Baka mamaya mahuli ka pa ni Sir Navi na dinadalan mo ko ng pagkain dito. Malilintikan pa tayong pareho." Nahihiyang kinuha ni Mabel ang tinapay at nilapag sa ibabaw ng mesa. "Baliw, nasa sala si Sir. Busy sa pakipagbarda sa manager niya sa telepono. Isa pa, wala namang kaso sa kanya kung galawin natin ang mga pagkain at inumin dito sa bahay. Parang pamilyang turing niya sa ating mga kasambahay. Kaya tigil-tigilan mo na yung pagiging negative mo." Mahabang sermon sa kanya ni Jazz na medyo iritable na. Napairap na lang si Mabel. "Fine, paano? Maiwan na muna kita at mamimili na muna ako ng groceries dito sa bahay. Paalam na kaibigan." "Okay, salamat dito ha. Mag-iingat ka." Pabaon ni Mabel bago nagdesisyon si Jazz na lumabas ng kwarto. Parang gusto niyang matawa sa sinabi ni Jazz tungkol kay Navi. Tinuturing nito ang mga kasambahay bilang parte ng pamilya? Well, she might be right. Marahil, mabait ito sa lahat pwera sa kanya. Kung alam lang ni Jazz ang relasyon nila ni Navi, his marriage life has never been released in public, so people are not aware of her. Sa tagal na magkaibigan ni Jazz ay never niyang binuksan ang topic tungkol sa kanyang nakaraan. Natatakot siya na mahusgahan at tuluyang layuan. Sa oras na malaman nito kung gaano siya kasamang tao noon, kaya naman hanggat hindi pa siya handang magsalita, ay mananatili na muna yung sekreto. Mula sa plastik ay kumuha si Mabel ng isang piraso ng tinapay at madali ang inubos ang laman ng kanyang tasa. Iniwan niya sa tray ang natirang pagkain na para kay Paris at lumabas ng kwarto dala ang maid uniform. Nang makapagbihis, sinimulan ni Mabel na linisin ang living room kung saan naabutan niya si Navi na may kaaway sa telepono. Nagsisimula ang tour ko sa loob ng wala pang 2 linggo. Alam mo na sobrang abala ako sa mga rehearsals ko. Wala akong oras para maghanap ng kapalit. Gigil ni Navi sa kung sino man ang kausap nito sa kabilang linya. Marahil ito ang tinutukoy ni Jazz na manager na lalaki. Sa halip na makiasihoso ay nag-focus na lang si Mabel sa pagwawalis ng sahig. Sunod niyang pinunasan ng mga vase at picture frame na nakapatong sa ibabaw ng wooden cabinet. Sa oras na yun, wala na siyang narinig mula sa amo niya na nagpapatunay na ibinaba na nito ang telepono. The next thing she knew, a powerful voice echoed throughout the living room which forced her to stop. Sinundan niyang pinagmumula ng magandang boses sa tinig na yon at hindi siya nagkamali. Yun ang makalangit na boses ni Navi. Siya'y kumakanta ng buong pusong nagpapikit ng mga mata. Ang makinis, matamis at musical na tunog na ginagawa nito'y napapakalma at kasisiyasiyang pakinggan. Para siyang anghel na umaawit sa kanyang tenga. Daig niya pa ang nasa alapaap. Napangiti si Mabel ang hindi sinasadya. Kung hindi lang masama ang loob sa kanya ng dating mister, iisipin niyang nagpapakitang gilas ito sa harap niya. Well, hindi nga ba? "Sinabi ko bang titigan mo ko, Miss Di Guzman?" At sinita siya ng lalaki. Sakalang napansin ni Mabel na nahuli siya ni Navi na nakatitig sa amo. "Hindi po sir, pasensya na po." Paghingi ni Mabel ng paumanhin kay Navi. Pinagpatuloy ni Mabel ang pagpupunas. Basta niya nalang hinablot ang picture frame na nasa pagitan ng 2 maliit na vase. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya napansing sumagi palang stand nito sa katabing vase at nahagip yon.
Sinubukang saluhin ni Belle ang vase pero bigo siya. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagkabasag sa buong kabahayan. Ang mga pira-pirasong bubog mula sa malit na vase ay nagkalat sa paligid ng kanyang mga paa. Mabel could barely move as fear struck her system. Umalis mula sa kinupuan si Navi at galit na sinugot si Mabel. "Tingnan mo ginawa mo! Tanga!" she shouted. "Sir, I'm so sorry. Masyado kasing makipot ang spasyo sa pagitan ng frame at ng vase kaya hindi ka kasi nag-iingat. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng vase na yan? Mas mahal pa yan kaysa sa buong sahod mo. Ngayon, paano mo babayaran yan? Hindi mo na nga kayang bumili ng ganun para sa sarili mo." "Sir, sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Please, patawarin mo ko." Pagsusumamo niya. Hindi na maibabalik na lintik na sorry mo ang vase na binasag mo. To think it's your first day and yet you failed. Brainless. Napahilama si Navi sa inis at hindi na nagawa pang tumingin kay Mabel. Tinuro nitong mga nakalat na bubog sa sahig. "Ang vase na binasag mo ay galing sa nanay ko. Kinuha ko yun sa bahay ng mga magulang ko nang mamatay siya." Anito, nasilayan ni Mabel kung paano kumuyom ang palad ng lalaki. Halatang pinipigilan nitong sumabog sa galit. "Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin yun. At dahil sinira mong isa sa natitirang alaala na iniwan sa akin ng nanay ko, hindi sapat ang sisantehin kita. Kailangan mo bayaran yun sa pamamagitan ng pagsisikap mo." Anong ibig mo sabihin?" tanong ni Mabel. "Sabi ni Mommy, ang bawat vase ay nagkakahalaga ng mga 30,000 piso. Dahil nabasag mong isa, katumbas na yun ng 2 buwan mong sahod." Paglilinaw ni Navi. Sa madaling sabi, wala kang makukuha ni 5 sa loob ng 2 buwan. Pero kailangan mo pa rin magtrabaho kung ayaw mo matulog sa loob ng kulungan. "Ano?" Gulat niyang reaksyon kasabay ng pangingilid ng kanyang mga luha. "But sir, how am I supposed to feed my daughter if you don't? Bakit ko naman naalagaan ang anak mo? Hindi ko naman siya anak, hindi ba? Dapat naisip mo yan bago mo sirain ang gamit ng nanay ko. Ngayon, linisin mong kalat mo bago pa kita kalad ka rin sa kulungan." He yelled again and stormed out of the house. Napasabunot si Mabel sa inis. Bakit sa kanya pa nangyayari to? Paano niya pagkakasyahin ang natitirang pera sa loob ng 60 araw? Hindi ba naisip na lalaking yon na posibleng mamatay sila sa gutom? Kakilakilabot at nagsisimula pa lang si Navi na magiganti sa kanya, pero nawawala na siya ng pag-asa. Sana lang may mangyaring pagbabago sa ugali nito sa mga susunod na araw bago pa mamiligro ang kanyang bulsa. Pinahid niya ang luha sa kanyang mga mata gamit ang kanang braso. Isa-isang pinulot ni Mabel ang mga bubog sa sahig ngunit natusok siya ng isa sa mga ito. Napaigtad siya sa sakit hanggang sa unti-unting nagdurugo ang kanyang sugat. Sa oras na yun, narinig niya ang pagbukas ng pinto at nakita niya na pumasok si Ernest. Nagkukumahog itong nilapitan siya nang makitang tumutulo ang dugo mula sa kamay niya. "Mabel, ayos ka lang ba?" he asked, completely worried about her injury. "Medyo masakit yung sugat ko," sagot niya habang hawak ang apektadong kamay. "Halika, linisin natin ang sugat mo." Maingat siyang inilalayan ni Ernest papunta sa kusina. "Paano yung mga kalat sa sahig?" "Hayaan mo na yan, si Hyacinth na lang bahala dyan." Paniniguro nito at saktong kabababa lang ni Hyacinth mula sa 2nd floor kaya pinasa ni Ernest ang trabaho ni Mabel sa dalaga. "Maraming salamat, Ernest. Napakabait mo. Hindi ko akalain na tutulungan mo ko." Saad ni Mabel matapos lagyan ni Ernest ng gas ang kanyang hinlalaki. "Wala yun. Maliit na bagay lang yun. Pasensya na sa kung paano ka tinirato ni Navi. Alam mo, hindi naman palaging ganun si Navi. Baka na-stress lang siya sa darating niyang concert tour. Lalo na't nabalitaan kong nag-resign ng PA niya. Naghahanap siya ng kapalit." Mahabang paliwanag ni Ernest habang maingat na nilalagyan ng gas ang hinlalaki ni Mabel. "Naiintindihan ko. Isa pa, hindi ko siya masisisi gayong nabasa ko yung mamahaling vase ng mommy. I mean, ni Mom Victoria." Maagap niyang tugon. "Teka, tinawag mo siyang Navi? Ano nga ba siya sa'yo?" His lips curved into smile. "Classmate ni Navi ang kapatid ko nung high school. Magdadalawang taon na ako nagtatrabaho bilang bodyguard niya. Ako rin ang tagapangalaga ng mga sasakyan niya kaya madalas sa garahe ako tumatambay. Kapag wala si Mang Jun, gaya ngayon, ako ang pansamantalang caretaker ng mansyon.
Ernest said. No wonder why he was assigned to tour her yesterday. For some reason, nag-iinteresado si Mabel na makinig sa kwento ni Ernest. Posible kasing may mabanggit ito tungkol kay Navi na hindi alam ng madla. What about you and Sir Navi? Are you too close? Ernest nodded. Oo, lahat ng problema niya sa kanya sinasabi. Kadalasan may kinalaman sa kanyang music career. Na-stress sa kabila at kanang rehearsals. Buhol-buhol na schedule. Hindi pa kasama mga trolls niya sa social media. Madalas nating kainggitan ng mga katulad niya pero hindi natin alam kung gaano kahirap ang malagi sa posisyon nila. She agreed. Hindi ko may kakaila yun. Yun lang bang madalas nang ikwento sa'yo? I mean, wala ba siyang nababanggit tungkol sa past life niya? Halimbawa kung nag-asawa na siya noon o anumang ganon. Isang mahinang tawang pinakawalan ni Ernest nang sabihin niya yon. Well, masyadong sekreto si Navi. Ang alam ko, ikinasal siya noon pero naghiwalay sila. Sinubukan kong tanungin kung kanino siya ikinasal pero ayaw niyang sabihin kung sino. Hindi rin aware ang publiko tungkol sa kanyang nakaraan. At bilang respeto sa privacy ni Navi, hindi na lang ako nakikialam. Is that so? Honest niya. Tila nabunutan ng tinik si Mabel ng mga sandaling iyon. Mabuti nang wala ni isang nakakaalam ng sekreto nila ni Navi. Dahil malaking problema ang posible nilang kaharapin kapag nagkataon. Maiba lang Mabel. Ernest called her attention as she caught him staring at her face. Kanina pa ako nag-iisip nito mula kahapon. Parang pamilyar ang itsura mo. Nagkita na ba tayo noon? Sandaling pinag-aralan ni Mabel ang itsura ng lalaki, ngunit wala siyang matandaan na kahit na anong pagpapaalala dito. Wala ko naaalala, kahapon lang kita unang nakita. Naiiling niyang sabi. Sige nga, he answered back. Bago pa sila lamunin ng katahimikan, isang batang babae ang lumapit sa kanila. Good morning po, bati ni Paris sa dalawa na halatang inaantok pa. Good morning din Paris, Ernest said with a smile. Hi anak, kinain mo na ba yung food na iniwan ko sa ibabaw ng table mo? Maggiliw na wika ni Mabel. Opo, pero hindi ko po naubos kasi marami. Ayos lang yun, at least kumain ka. Marahang inaplos ni Belle ang buhok ng bata ngunit di nakatakas sa paningin nitong daliri niya na balot ng benda. Mommy, ano pong nangyari sa kamay mo? Saka bakit po kanina may narinig po ako sumisigaw? Antok na po kasi ako kaya hindi ako lumalabas ng room. Si Mr. Cute po ba yun? Sa pagkakataong ito, nagtagpo ang tingin ni Mabel at Ernest. Mr. Cute? Sino yun? Tanong ni Ernest. Sir Navi, Mabel mouthed. Samantalang hindi napigilan na lalaking matawa sa ideyang iyon ngunit hindi yun pinansin ni Mabel. Paris, anak, wag mo kong alalahanin ha? Okay lang kami ni Mr. Cute. She lied. The girl pouted. Sure po kayo? Baka po inaway niyang mommy ko. Nagkamali lang ng konti si mommy kaya napagsabihan ako ni Mr. Cute. Nangako naman ako na magiging maingat na sa susunod para hindi na yun maulit pa. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala, okay? Hindi na nakapagsalita si Paris at isang yakap na lang ang ginanti nito kay Mabel. Sa kabilang banda, may parte sa puso ni Mabel ang nakokonsensya, gayong nagsinungaling na naman siya sa bata. Ang opinyon niya ay kung yun ang lang paraan para hindi mag-alala si Paris, ay wala siyang magagawa kung hindi ilihim sa batang mabigat na suliranin na kinakaharap niya ngayon. Hiling niya na mapatawad siya ng kanyang anak balang araw at maunawaan sana nito kung bakit niya yun nagawa. Mag-isang nakaupo sa loob ng gazebo si Navi, pasado 7:30 ng gabi. Katatapos nila na maghapunan at ngayon nandito niya naisipang magpalipas ng oras habang maaga pa. Maliwanag ang gazebo sa gabi dahil sa mga fairy lights na nakakabit sa palibot nito. Ultimo mga halaman ay naiilawan din. Maririnig din ang tunog ng mga insekto sa paligid na nagsisilbing musika sa kanyang tenga. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwalang bumalik si Mabel sa buhay matapos ang kanilang paghihiwalay. Dumaan man ang mahabang panahon, nananatili pa rin sariwa ang sugat na iniwan nito sa puso niya. Mahapdi, malalim, makirot. Sa tuwing nakikita niya ang pagmumukha ng babaeng yon sa pamamahay niya, ay bumabalik sa kanyang alaala ang ginawa nitong pagtataksil noon. Hindi pa ito nakontento at kaninang umaga lang ay binigyan pa siya ng sakit ng ulo.
Marahil nagtataka yun kung bakit sa kabila ng mga ginawa nito, ay mas pinili niyang pagtrabahuhin ito sa mansyon bilang kasambahay sa halip na palayasin. Hanggat hindi niya natuturuan ng leksyon ng dating misis, walang rason para pakawalan niya ito. Gusto kong makitang unti-unting nasisira ang buhay mo. Mas malala pa sa pinagdaanan ko noon. Pasensyahan na lang tayo, Mabel. Naniningil lang ako. Ngayong hawak na kita sa leeg, ipaparanas ko sa yung sakit na naramdaman ko nung araw na niloko mo ko. Navi thought as he felt a stirring of anger. He gritted his teeth, remembering what kind of miserable life he had lived after they got separated. Hindi niya napigilan ang nag-aalab na damdamin at sa labis na sama ng loob ay nasuntok niyang isa sa mga poste ng gazebo. Nanatili si Navi sa ganong posisyon ng halos kalahating minuto bago niya hinugot ang kanyang kamao na namumula sa lakas ng pagkakasuntok niya. "Bakit po kayo mag-isa sa garden, mister?" A sweet voice called him from behind. No matter how cute it sounds to others, it doesn't make him feel good. Sa katunayan nga, lalo pa siyang nainis dahil kilala niyang may-ari ng boses na yun. He sighed deeply and turned himself. "Anong ginagawa mo dito, bata?" Walang nakuhang sagot si Navi mula kay Paris. Nakatingala lamang ito habang nakatitig sa kanya. He looked at her with a puzzled frown. This girl, how could she put such an innocent face in front of a guy who is not in the mood to deal with kids? If only he was just dreaming at this moment. Isipin niya may kaharap siya na isang napakagandang munting anghel na bumaba mula sa kalangitan para tulungan ng mommy nito na palambutin ang matigas niyang puso. "Uulitin ko, ano ang ginagawa mo dito?" he asked. After a few moments of silence, the girl smiled and spoke to him. "Gusto ko lang pong makita ng malapitan ng garden sa gabi. Favorite ko po kasi ang fairy lights, mister. Kaya po nasumilip ako sa window ng house niyo. Nakita ko maraming lights dito. Lumabas po muna ako habang nasa CR si mommy." Napahilot si Navi sa kanyang sentido nang marinig ang paliwanag nito. "Hindi ka dapat nandito at wala ni isa sa inyo ni Mabel ang pinapayagan kong pumunta dito sa hardin ko. Ang mabuti pa, bumalik ka na sa loob at baka hinahanap ka na ng nanay mo." Irritabling utos niya, subalit nanatili lamang nakatingin ang bata sa kanya. "Hindi mo ba narinig? Sabi ko umalis ka na." "Mister, bakit po kaya ganyan sa amin ng mommy ko? May nagawa po ba kaming bad sa inyo?" The girl asked calmly as she tilted her head in confusion. "At saka pumukha naman po kayong mabait. Hindi po bagay sa inyo masungit. Ang cute-cute niyo po kaya." Nagpanting ang tenga ni Navi sa kanyang narinig. "Anong sinabi mo?" "Ang sabi ko po, cute po kayo. Kaya wag na kayong masungit sa amin ng mommy, ha?" "Makinig ka, bata. Hindi ko alam kung anong hinila mo. Pero wala akong oras para dito. Isa pa, ano mo problema ko sa nanay mo? Wala kang pakialam doon. Kaya bakit hindi ka nalang umalis at iwanan ako para magkaroon ako ng konting katahimikan?" Tiimbag ang nasabi nito. "Sorry po kung makulit ako, mister. Gusto ko lang po kasi kayo maging friend. Kasi wala na po akong daddy." Pagtatapat ng bata kay Navi. "Pero kung ayaw niyo po, okay lang. Nandiyan naman po si Mr. Ernest. Babay po." Paalam ni Paris. Kumuway pang bata at akmang tatalikod nang pigilan to ni Navi. "Teka muna, may tatanong ako sa'yo." Tawag niya rito. "Ano po yun?" "Anong sabi mo? Wala ka ng daddy? What happened to him?" Tanong niya dala ng kuryosidad. "Ang sabi po ni mommy nasa heaven na raw po si daddy. Bago pa raw po ako dumating, nagkasakit daw po kasi siya ng malala kaya namatay siya." Agad nabura ang sigla sa mukha ni Paris at napalitan niya ng kalungkutan. Napayuko ito subalit nagawa pa rin makapagsalita. "Alam niyo po, naiinggit po ako sa mga kalaro ko kasi may mga daddy sila. Ako lang po ang wala. Ayoko maging sad si mommy kaya lagi kong sinasabi sa kanya na okay lang na wala akong daddy. Pero sa totoo lang po, nalulungkot po ako kasi hindi ko na nahug ang daddy ko bago siya umakyat sa heaven." Huling-huli ni Navi ang pamumuon ng luha sa bilugang mga mata ng bata at kalaunan ay bumagsak din ng iilang butil noon pababa sa malarosas nitong pisngi.
at tuluyang napahikbi. Ang makitang umiiyak ang isang bata sa harap ng kanyang mga mata, hindi pangkaraniwan para kay Navi. Gayunpaman, nakaramdam siya ng labis na awa para sa batang babae na ito. Dapat ay nag-e-enjoy ito sa kanyang pagkabata kasamang iba pang mga bata, pero wala itong ginawa kundi mag-alala tungkol sa pagiging walang ama. Napakahirap siguro nito para sa kanya sa ganoong murang edad. Mr. Cute, pwede ko po ba kayo maging daddy ko? Kahit na sandali lang po. Please? Hiling ni Paris sa kanya. Navi kneeled to reach her level. Sige, he said as he spread his arms and gave Paris a warm hug. I love you, daddy ko, the girl confessed between her sobs. Marahan niyang tinapik-tapik ang likod ng bata. May kakaibang naramdaman si Navi, bagay na nagtulak sa kanya para tugunan ng mga katagang binitawan nito. Mahal rin. Before he could finally say those words, they heard a familiar voice from a distance. Paris! Mabel called to her daughter as she stepped out of the house. Mommy! Mabilis na kumala si Paris mula kay Navi sabay karipas ng takbo, papunta kay Mabel. Ano ka ba naman anak? This oras ng gabi nasa labas ka ng bahay. Paano kapag nahamugan ka? Nag-aalang sermon ni Mabel sa bata. Sorry po, Mommy. Hindi na po mauulit. Hay nako, ikaw talagang bata ka. Nailing ni sabi ni Mabel bago to nagpa siyang harapin si Navi. Sir, pasensya na. Hindi ko napansin na lumabas ang anak ko. Nasa banyo lang ako kanina at... Oo, alam ko. Sinabi sa akin ni Paris ang lahat tungkol dito. Sa susunod, kailangan mong bantayan ang anak mo para hindi siya makapunta kahit na saan. I understand, sir. Mauna na kami sa loob, ani Mabel. Hindi na kumibo pa si Navi at hinayaan ng dalawa na makabalik sa loob ng mansyon habang siya nagpasya ng munang manatili sa gazebo ng ilang minuto pa. Sa puntong ito, dito na natauhan si Navi sa kanyang naging aksyon kanina. Anong pumasok sa kokote niya at nakuha niyang yakapin ng batang iyon na parang anak niya. Simula pa lang ngunit nawawala na siya sa konsentrasyon. Wala sa plano niyang makaramdam ng kahit nagating na awa sa anak ni Mabel. Napasabunot siya sa sarili. Tangina, bakit hindi ko magawang magalit sa batang yun? He thought. 6:00 pa lamang ng umaga ay abala na si Mabel sa paghahanda ng almusal. Nagprito siya ng ilang piraso ng itlog para gawing palaman sa tinapay. Saka naman siya nagtimpla ng mainit na kape para kanyang inumin. Good morning, Ate Mabel. Muntik pang mapasong bibig niya nang iinom na kape nang biglang sumulpot si Hyacinth mula sa maid's quarters. Pahikab-hikab pa itong nagtungo sa mesa kung saan siya ngayon nakaupo. Nilapag niyang hawak na tasa sa lamesa. Ginulat mo naman ako, Hyacinth, ang sabi ni Mabel sa kaibigan. Sorry ate, bakit ang aga mong nagising ngayon? Anong ganap? Wala naman, mas mabuti na to kaysa masermonan na naman ako ng amo natin. Dahil tinanghali ako ng gising. Agree ako dyan, anito. Samantala, agad na napansin ni Hyacinth ang platito na may plate cover. Hindi na napigilan pa ni Mabel ang kaibigan na bigla nitong alisin ng takip. Wow, egg sandwich. Para kanino to te? Tanong ni Hyacinth. Kay Sir Navi yan. Alam ko kung gaano niya kamahal ang mga sandwich. Lalo nang may itlog. Those words just slip out of her mouth. Napaiwas siya ng tingin sa pag-akalang pinaghihinalaan siya ni Hyacinth. Pero nagkamali siya. Next naman, 3 araw ka pa lang dito sa mansyon. Pero ang dami mo nang nalalaman tungkol kay Sir. I'm so impressed. Charot. Papuri ni Hyacinth na ginantihan naman ni Mabel ng mahinang tawa. Ngumiti siya. Paanong hindi niya malalaman ang paborito nitong breakfast meal sa umaga? Gayong 6 na buwan niyang nakasama sa isang bubong ang lalaki. Kung may lakas ng loob lang sana siya na ikwento yon kay Hyacinth, ay baka nagawa niya na, pero sadyang hindi pa siya handang magsalita tungkol sa bagay na yon. Inalok niya kay Hyacinth ang isa pang plato na pinaglagyan ng fried egg. Gusto mo? Makakatanggi ba ako? Pagkain yan. Walang hiyahiyang kumuha si Hyacinth ng pritong itlog mula sa plato at isang pares ng loaf bread na nakasilid sa plastic. Thank you. Balik na muna ako sa kwarto.
Nagpaalam na ito matapos noon. Sige, pagpayag ni Mabel. Kasabay ng pag-alis ni Hyacinth ay natanaw niyang pagbaba ni Navi mula sa hagdanan. Dumiretso to sa kusina suot ang itim na pantulog. Good morning, Sir Navi. Bati niya pero hindi to sumagot at sa halip, hinila lang nitong isang puan at naupo sa dining table. Tumayo naman si Mabel para ipagtimpla ng black coffee si Navi. Nilagay niya yon sa harap ni Navi katabi ang egg sandwich. Kung may kailangan ka pa, tawagin mo lang ako, paalala ni Mabel at nang tatalikod ni biglang nagsalita ang lalaki. Hindi ko sinabing umalis ka na. Umupo ka dyan. Kailangan nating mag-usap. Tinuro ni Navi ang katapat nitong upuan kung saan siya nakapwesto kanina. Sumunod naman si Mabel sa utos ng amo. Tungkol saan itong pag-uusapan natin, panimula niya. Humigop na muna ng kape si Navi bago ta nagsalita. Si Jonathan, ang personal assistant ko. Nag-resign kahapon. Napakasamang timing dahil inaasahan ko siyang sasama sa akin sa Palawan para sa concert tour ko. You know I'm busy, right? You see, I've been rehearsing all day, even in my spare time. Wala na akong oras para maghanap ng kapalit niya. Naiiling na kwento ni Navi at kahit kagigising lang ay mahalata sa mukha nito ang matinding stress na dala ng mga hindi inaasahang pangyayaring gaya nito. Anong gusto mong gawin ko? He looked her straight in the eye and said, gusto mo man o hindi, sasama ka sa akin bilang PA ko sa halip. Ikinagulat naman ni Mabel ang anunsyong yun ni Navi. Gayunpaman, wala siyang magagawa ko hindi. Sakali. Teka lang, hindi sa kina-question kita pero bakit ako? You can ask Ernest for help so he can find a better replacement. Tutal siya naman na nag-hire sa akin, hindi ba? Question niya. Marami na akong pinapagawa kay Ernest. Isa pa, pansamantala lang ito. Ipapahanap ko na rin sa kanyang bagong PA pagbalik natin. Kakapalan ko ng mukha ko, Sir Navi. Pero pwede ko bang isamang anak ko? Katahimikan na naging sagot ni Navi sa tanong niyang iyon. Please, alam ko mababait si Hyacinth at Jazz pero masyado pang bata si Paris para ipaalaga sa kanila. Sige na. With a heavy sigh, he said. Sige, pwede mo siyang isama. May iba ka pang tanong? Kailan nga pala tayo aalis? Sa susunod na linggo. May ilang araw ka pa para ihanda ang bagahe mo. Ipapahanda ko na rin ng private jet na gagamitin natin sa trip. Sa ngayon ayoko na munang makitang pagmumukha mo. Habang nag-aalmusal ako, makakaalis ka na. Navi said as she took a bite of his sandwich. Umikot ang mga mata ni Mabel sa kasungitan ng kanyang boss. Ang suplado talaga ng Navi ko na yan. Pabulong niya pang sabi. Tama ng bulungan dyan, Miss Di Guzman. Pwede mo ba akong iwanan na lang? He snapped. Sige, Belle said. Aking mahal na dating asawa, she whispered again as she took her coffee and left the dining room with a smile.